my beloved Boss Mike Cervera. Kung atin naman napupuntahan at didinggin, pakinggan, yung pong mga balita patungkol sa mga nagsasabi ng hindi maganda, yung mga tao na nang iinsulto kay Manong Bongbong, sa kabila ng walang habas, walang hinto, tuloy-tuloy na pagtatrabaho araw-araw. Ba'y mga kababayan ko, kakaiba. Oo, tingnan naman natin kung ano, bukod sa mga pag-ngungupit nitong Sara Duterte, mga kababayan ko, mga kababayan, meron pa. Ito yung binabanggit kanina ni Atty. Claire Castro sa live sa Bengador. Opo, ito na. Ng COA ang OVP dahil... Question ng COA ang OVP dahil, maliwanag ko yan, question ng COA ang opisina ni Buday. Maliwanag. Question ng COA ang opisina ni Buday, ni Sara Duterte. Yan, mga kababayan ko. Bakit? Bakit kini-question? Sa atrasado umano nitong liquidation reports, na-flag din ang isang programa ng opisina ni VP Sara. Grabe. Sa ayan, na-flag na po. Oo, na-flag na po ang opisina ni Sara Duterte. Mga kababayan, siya hindi may paliwanag at hindi nila maayos-ayos na mga dokumento na dapat nilang isubmit sa COA, mga kababayan. Di ba? Matindi, no? Antindi. Bakit? Tanong nga natin, sa tagal-tagal mo na, Sara Duterte, na nasa posisyon ka, maging mayor ka man o ano pa man, di ba't ginagawa mo naman yan sa COA? Bakit hanggang ngayon, hanggang maging vice-presidente ka, hindi mo pa rin maayos-ayos yung dapat na ipasa mo sa COA? Siguro, kaya nahihirapan ka, gusto mong nahihirapan kang doktorin. Nahihirapan doktorin si Sara Duterte, ni Sara Duterte, yung pong kanyang report sa COA. Paano kaya gagawin? Sa memes nga, mga kababayan, air purifier. Magkano yun? 2,000 ang halaga? Saan ka naman nakakita nun? Sara, lahat ng mga kasalanan mo, yung air purifier na yun, kaya nang linisin. Ano? Sa mahal ng air purifier na yon, magkano ba yon? Wait nga lang. Magkano ba yung air purifier na yon, Boss Mike? Ewan ko dyan kay Sara. Wala nang ginawa, hindi magnakaw kasi. Air purifier, nasaan ka na? Oy, sobra na daw. Wait lang, tanggalin natin to. Remove. Remove. Okay, wait lang, Wait lang! Ito na. Air purifier! Where are you? Dito. Ito na. Yan, 179,800. Yan po ang halaga. Ano kayang klase yun? Baka naman pati yung karumi-rumihan ng kalooban ni Sara, malilinis na yan. Di ba? Malilinis na yung kaloob-looban ng budhi ni Sara. Grabe, mga kababayan ko. Ganyan, tara, dito na tayo. Manalo. Tara. Kapal ng mukha, May tanong nga ako sa inyo. Pag nakikita nyo yung pagmumukha nyo na yan, ano nararamdaman nyo? Grabe, sabi ni Mac Tandim, sabi 9 units of motor vehicles, 26,372,800. May 3 pa. 3 units, ito, 3 units of laptop,
3,916,000. Putik na yan. CCTV, 1,484,245 pesos. Oh, nako. Grabe, yan na. O, bahala na kayo dyan, no? Sana, pera na yan, ano? Grabing kapal ng mukha na ito. Anong gusto nyong gawin? Kapag nakita nyo sa harapan ninyo, etong mukha ni Sarah, sige nga, gusto ko lang malaman. Ha? Kasi yung mga kababayan ako, bisit na bisit dyan. Putang kapal ng mukha no? Nakaw lang ng nakaw. Grabe, sobra pag nanakaw nito. Hindi nakaligtas ang Office of the Vice President Kita nyo, sa mga puna mula sa Commission on Audit dahil sa mga proyekto at acquisition nito. Sa 2024 audit report ng COA, pinunito ang pagbibigay ng OVP ng humigit kumulang Kita nyo, lapad ng mukha. 3.4 million pesos na financial grants sa mga benepisyaryo ng kanilang tingnan nyo mukha. Ganyan ang mukha ng Vice Presidenteng magnanakaw. Ganyan ang mukha ng Vice Presidenteng magnanakaw, matakaw. Agtatakaw, kinina nga babae. Negosyo Taday o MTD program. Kita Isa mo. itong livelihood assistance program na naglalayong makapagbigay. Tingnan mo mga kababayan ko, pati ba naman yun, imbis na itulong na lang sa tao, na nakawin pa neto? Ng pinansyal na tulong sa vulnerable sector para makapagsimula ng mga negosyong panghanap buhay. Pero paliwanag ng COA, hindi dumaan sa ebalwasyon ng Department of Trade and Industry at Philippine Deposit Insurance Corporation ang project proposals ng mga benepisyaryo nito. Nako, baka mamaya ghost project na naman. Ghost beneficiaries na naman. Ay, grabe, intindi talaga ng pandurugas ni Sarah. Malamang, baka mamaya ghost beneficiaries na naman ito. Saan napunta ang pera? Di tinakaw niya. Tinakaw ni kinina nga bakutan nga babae. Kinakailangan muna kasing matukoy at matiyak ng mga nasabing ahensya kung feasible at economically viable ba ang proposals sa ilalim ng MTD program. Kita nyo, si Manong Bongbong trabaho ng trabaho. Tapos eto naman si Sarah, nakaw lang ng nakaw. Anong kaibahan? Si Manong Bongbong trabaho ng trabaho. Si Sara Duterte, ayan ang issue. Puro pagnanakaw. Grabe, no? Tindi, no? Dagdag ng COA, wala ring naipakitang kahit anong evaluation document o assessment report ang OVP na sumusuporta sa pagsusuri ng mga project proposal. Saan? Ano nang ginawa ng mga hayop na yan? Diba? Ano na ang ginawa ng opisina ni Sarah? Hoy! Ang ginagawa niyo sa opisina? Chismisan. Sarah, yung mga tao mo, baka mamaya ikaw rin ang pinagchichismisan. Oo. Kaya wala silang nagagawa. Bukod pa sa issue ng feasibility at viability, nakita rin ng COA na may kakulangan sa mga isinumiteng barangay certification ng mga benepisyaryo ng MTD program. Ay, nako mga kababayan, ito maliwanag na. Ginawan na lang ng paraan ito. Pero karamihan dito malamang dinugas talaga eh. Si Sarah, mukhang pera na araw-araw kinakain niya. Mga hayop, mga grabe, tindi. Matindi to. Sa 128 na nagsumite ng kanilang barangay certification, narito ang hindi nagdeklara ng no derogatory record. At hindi raw ito alinsunod sa mismong Manual of Operations ng MTD program. Hindi rin daw naisagawa ng OVP ang home visits sa itinakdang oras. At hindi rin nakapagsumite ng quarterly monitoring report sa Special Projects Division. Ang mga nasabing pagkukulang, hindi rin alinsunod sa MTD program ang Manual of Operations. Depensa ng OVP sa kanilang tugon sa BNC, dumaan daw sa ebalwasyon ang project proposals pero hindi raw ito na document. O kita nyo, dumaan daw sa proseso at proposal
pero hindi daw dumaan. Saan? Diniloloko tayo nitong hayop na to. Tingnan nyo. Sa ebalwasyon ang project proposals. Dumaan daw sa ebalwasyon at proposal ang project. Pero hindi raw ito na-document. Pero hindi daw na-document. Gago talaga, di ba? Ginagawa tayong siraulo tatanga-tanga ni Sara. So, sino may kasalanan kung hindi na-document? Kami, ganon, kasalanan namin. Ay, putang ina mo. Ano kasalanan pa namin? Kasalanan namin na hindi mo dinocument? Ha? Ha? Buday? Aminin mo na, ninakaw mo yan. Gumagawa ka lang ng alibay. Di ba? Gumagawa lang ng alibay itong putang inanto. Di ba? Kaya gumawa na raw ang tanggapan ng Project Assessment Tool template para matugunan ito. Nako. Giit ng OVP na kumpleto raw nila ang home visits na nakasaad din daw sa report ng COA. Sa usapin naman ng equipment acquisition, ibinunyag ng COA. Kung dumaan pala sa lahat, ano ngayon ang pinagngangal-ngal ng COA? Alam nyo mga kababayan, yung huling-huli mo na, abay patuloy pa rin nagsisinungaling, di ba? Ganito lang yan. Tinanong nyo yung jowa nyo kahit alam nyo na yung totoo. Sinabi nyo, siyang kagaling kagabi, kahit alam nyo na nakita nyo na may kasamang ibang babae. Pero yung lalaki, yung jowa nyo na tinatanong nyo, nandun lang ako kay kumpare. Oo, nag-inuman lang kami. Wala kaming ibang ginawa. Sino kayo? Dalawa lang kami ni kumpare. Ganun-ganun ka pa. Pero nakita na ng dalawang mata ng jowa mo na may kasama kang ibang babae, naglalakad kayo, papasok kayo ng Victoria Court. Parang ganyan si Buday. Oo. Ay wala, nag-inuman lang naman kami. Oo. Wala talaga, hindi. Hindi ako umalis. Pipilit pa rin niya. Hindi talaga, wala talaga kami. Wala! Parang ganun si Sarah, no? Alam niyo yung, alam na natin yung totoo, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagsisinungaling ng gaga na to. Di ba? Alam na natin yung totoo eh. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagsisinungaling ng gaga na yan. Na mayroong 13 laptop units ang OVP na may kabuuang halaga na 3.92 million pesos. Grabe. Pero ayon sa OVP, oversight daw ito. Nagkamali raw ang kanilang staff sa ibinigay nitong summary sa COA. Kita nyo, parang kasalanan pa natin. Kung hindi ka ba naman tatanga-tanga, Sarah, papaliwanag ko sa'yo. Sino ba kumuha ng staff mo? Kami? Kami kumuha. Bobo ka pala eh. Ikaw ang kumuha ng staff mo, hindi kami, gaga ka. Di ba? Tayo ba kumuha ng staff niya? Sino namili ng staff niya? Tayo ba? Parang pinapalabas mo kami pa may kasalanan, hayop ka. Ngayon, paiba-iba yung mga litanya nyo. Ano ba yan? Ano ba talaga totoo? Kapag ka nasita, kailangan mabago. Kapag hindi sinita, okay lang yan, go. Ganon ba? Ganon ba yon? Ganon ba? Kasi nasita eh. Kaya kailangan, ay mali yung staff ko. Mali yung staff po, nagmamadali ka lang na doktorin yung mga dokumento. Tama? Baka naman nagmamadali lang na doktorin yung mga dokumento. Kaya nagkamali. Ano no? Kapal ng mukha eh. Sa halip, mayroon daw silang 12 donated photocopiers. Nako, biglang donasyon na. Sarah, tignan mo, banteng, token ni Nam. Paano
Paano naman tayo maiinggit yan, Anino? Tignan mo nga yung pagmumukha niyan. Punong-puno na yung pagmumukha ni Sarah ng kwarta. Ayop yan, no? Di ba? Bala na nga kayo dyan, naiinis ako. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!